Ikaw yung lalaki pero si asawa mo ang nagpo-provide. Hindi ba nakaka-degrade sa pagkatao natin yan? Very depressing sa side ko. Sinabi nga ng nanay niya, nahiya ka naman kay Joy. Si Joy gagraduate, ikaw hindi. Na-disappoint na yung family ko. Yung family din ng wife ko, nakakahiya din. Nakakahiya talaga yun. Silently, niiyakan ko po talaga yun. Glenn Four, alongside his wife Joy, has built a successful business through hard work and dedication. Their partnership has been key to the growth of Steco and Ziara Garments Manufacturing. inspiring others with their perseverance and vision. Hindi ka pa naiinggit nun sa ibang mga mag-asawa, no? Pag nakikita mo sila, uy, kutsi pa yung asawa niya, may trabaho. Walang gano'n na feeling sa part ko kasi pag uwi ko nakaluto na. Di ba under yan? Under, siguro kung sinisigawan mo, inuutos-utusan mo. Pero siya naman, ginagawa naman niya ng kusa. Kasi alam niya na ako yung nag-work, siya yung nasa bahay. Hindi mo ba na-feel na under ka, boss? You have to work as a team. Although malungkot ako, pero alam ko, hindi ako magiging permanent na ganito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal dito sa RDR Talks dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang ibabahagi natin ngayong araw na ito. Makakasama natin ang mag-asawa na nagtagumpay sa kanilang buhay. Sila po ay may negosyong garments and manufacturing. Ang pangalan po nito ay Steco and Ziara Garments Manufacturing and Techno Deals Apparels. Sila po ang nagsusupply dito sa Pilipinas at isa rin po sila sa pinakamalaki pagdating sa garments industry. So hindi ko na patatagalin, let us all please welcome ang mag-asawang Glenn and Dorothy Pore. Welcome, boss. Yan. Welcome po. Ayan. Hello, sir. Maraming salamat sa pagpapa-unlock, no. In spite of your very busy schedule, alam ko na malaki na ang company ng Steco. And ngayon, ano yung mga ginagawa ninyo sa company ninyo, ma'am? Sa ngayon po, since December peak na yan, magbe-bre month na eh. Yes. So yan yung peak namin. So marami kami ngayon mga promotional giveaways ng mga companies. So Yes. syempre mga giveaways nila sa mga clients nila. Right. At the same time, blessing din kasi next year is election. Correct. So yun yung mga inquiries namin for bre months po, sir. So ito yung mga piniprint ninyo mga damit, na mga uniforms, di ba? Yes. Mga corporate giveaways, gumagawa din Yes, kayo. sir. Especially Yes, sir. basta sinusuot, no? Yes po, sir. Lahat po, Ayan. sir, na sinusuot. T-shirt, polo shirt, jackets, caps, bags, tapos arm sleeves. So Yes. yan, sir, yung Basta mga... sinusuot. Basta sinusuot and Anything na tinatahi. tinatahi. Anything na tinatahi at Yes, sinusuot. Ilan na empleyado ninyo? Right now, around 150 po. Grabe, no? Ang hirap mag-manage ng 150 na employees, ha? Sobra po. Sobrang Iba-iba Oo, ugali. Paano nyo na ma-manage ito, yung ganito karaming empleyado? Kung kami dalawa lang, hindi namin kaya. Mm. So, we started kasi talaga na kaming dalawa lang. And nung time na in-accept namin na hindi na natin kaya. Yes. So, that's the time na we hire HR, Yes. admin, accounting, and then meron din kaming GM. So, bigas case yung mga tao na binigay nila sa amin is nakatuwang namin sila ngayon sa paghawak ng mga tao. Ngayon, may planta na kayo, may tahian na kayong malaki, Okay. malalaki na rin ang mga customer na nahahawakan Yes, ninyo, po, may sarili na rin kayong importation. Sobrang blessed ninyo. Pero syempre, bago natin pag-usapan yung napaka-matagumpay ninyong negosyo, kwentuhan nyo naman ako tungkol sa buhay ninyo. Sige, mauna ka, Ma'am Dorothy. Ayan. Actually, sir, we started as ako yung nag-work, si Glenn ang hindi. Nagwo-work. Yes, nag-work a- as sales po sa hotel. Account Okay. executive ako sa hotel. And then si Glenn, walang work. Kasi Tambay ka! Opo, Tambay bantay po. bata, in short. Bantay bata. Ah, ganon. Bantay bata, in short. Bantay niya yung anak ko. Okay. Yung anak namin. So, bantay Mm. bata siya. Ganun yung lokohan na, sa nag-work asawa mo, sa bantay bata. Mm. Ibig sabihin, yung anak namin, binabantayan niya. Gusto ko lang din na i-highlight yan kasi maraming hindi nabibigyan ng credit Yes. ang mga ama ng tahanan na naiiwan sa bahay. True. Lalo't lalo na may makasama kang mga sanggol. Yes. Ang hirap ho niyan. Kadalasan, yung mga kababaihan na nanay na naiiwan sa bahay, yun ang nabibigyan ng credit. Pero yung tatay na naiiwan sa bahay, Yes. hindi nabibigyan ng credit masyado yun sa social media. Yes. Di ba? So ngayon, gusto kong, kumbaga, i-congratulate ka, Boss Glenn. Kasi ako, as a new dad, hindi ko kaya yung trabaho na maiwan sa bahay na may kasamang bata. Kasi nakikita ko yung asawa ko, hirap ng trabaho Sobra. nila. Di ba? Okay, so sige, kwento mo pa, ma'am. Ayun. So, for how many years siya yung nag-aalaga, ako yung umaalis. So, Baliktad. syempre, baliktad. So, talagang alam ko yung adjustment from his part kasi, syempre, from college days na nagagawa niya lahat, basketball, talagang 360 degrees nagbago ang lahat. Ako yung lumalabas, ako yung nakapustura, umuwi ako ng gabi kasi may mga events akong hinahawakan.
tapos siya yung nag-aalaga. So, sobrang hirap sa part namin nung time na nag-uumpisa kami. Nag-uumpisa kayo. So you started from a humble beginning na isa Yes. lang ang may trabaho, si babae lang. Yes po, Yes. sir. Saan kayo nakatira noon? House ng mama ko po. Nakikitira pa Nakitira kayo? kami. Yes And po. that time, may allowance siya. Yeah. Kasi, syempre, ako yung nag-work tapos siya yung walang work. May allowance ka sa nanay mo? Oo. Yes, kasi back then, sir, yung mother ko is a doctor. Mm. Sobrang depressing din yung side namin kasi Right. Broken family. broken family kami. Siyempre, yung mother ko, very professional sila. Tapos, hindi ako nakagraduate. Tapos, Bakit di ka nakagraduate? unwanted pregnancy, sir. Nakabuntis ka. Nabuntis po si Joy. So, actually, almost 10 years ako sa college. Hindi ako nakagraduate eh. 10 years? Palipat-lipat. Yes po, Palipat-lipat palipat-lipat ng ako ng school. Talagang yung mama ko, nagmamakaawa na sa akin na graduate ako. So talagang back then, parang ang tingin niya, ako yung black sheep eh. Kasi talagang pasaway talaga ako sa school. Eh. Swerte ka sa nanay mo. Imaginein mo, pinag-aaral ka, tanda-tanda mo na 10 years ka ba Yes, naman eh. opo. Di ba? Para tapos ka na ng pagdodoktor Doktor, niyan eh. correct. Yes po, Diba? sir. Ito, Boss Glenn, no, matanong ko lang, no? Do you consider yourself parang na-spoiled ka nung bata ka? At first, siguro nung una, na-spoiled kasi may allowances, may sarili akong kasama sa Oo, bahay. kasi kung sa iba-ibang magulang lang, pinalayas ka na sa bahay ninyo, True. magtrabaho ka na, di ba? Mm-mm. Actually, sir, galing po ako ng Manila before eh. Nung nagloko ko, sa galit ng mama ko, pinatapon ako sa Laguna. Ang tawag dyan is destiero. Adultero. Pinatira ako sa malaking bahay. Hindi yung malaking bahay, isa house Mm. na walang laman. Binigyan lang ako ng foam, unan, at isang radyo. Parang tinuruan ako ng leksyon kasi nga talagang medyo pasaway ako. Mm. God's grace, hindi ko alam, nandun pala yung hanap buhay na binibigay sa amin ni Lord. So, Wow. yun po yung reason bakit yung unang company namin is Techno Deals. Mm. Kasi in Laguna, nandun ang Laguna Techno Park. Nandun yung mga industrial park. Correct. So, before, hindi ko maintindihan bakit ako dinala sa Laguna eh. Kasi coming from Manila, kung Manila boy ka, so masaya ka. Yes. Kasi hanggang alas 12 may tao eh. Nag-uumpisa pa lang yung alas 12. Yes. Yun. Paglipat ko ng Laguna, alas 7 pa lang, alas 8, kuliglig na lang naririnig mo eh. So talagang medyo a little depressing talaga. Pero eventually, na-reveal ni Lord, talagang yung negosyo pala namin, sa Laguna pala talaga mag-i-start. Anong pakiramdam ng ikaw yung lalaki na ikaw dapat na nagpo-provide pero si asawa mo ang nagpo-provide? Hindi ba nakaka-degrade sa pagkatao natin yan? I think for 4 years, very depressing sa side ko eh. Yes. Kasi, yun nga, yung norm ng tao na by nature, lalaki talaga ang magpo-provide. Yes. So talagang na-disappoint na yung family ko, yung father ko, yung mother ko dahil hindi ako nakagraduate. At the same time, syempre, yung family din ng wife ko, nakakahiya din. Kasi Nakakahiya syempre, talaga yun. although we are financially supported, pero in terms of your ego bilang lalaki, hindi siya okay eh. Sa salita pa ng kalye, nag-asa-asawa ka ng inutil. Yes. Di ba? Totoo po. Masakit yun. Masakit po talaga. For Yes. 4 years talagang silently, niiyakan ko po talaga yon. So, talagang nagpe-pray talaga ako na, ano ba Lord, ano bang leading niyo sa akin? So, nagtiwala lang talaga ako na meron good thing na mangyayari sa amin. Okay, so and then, what happened? So nalipat ka ng Laguna, mag-asawa na kayo nun. Opo. Yes. Radyo, isang sofa, Foam, isang foam at yun lang po. yun lang ang binigay sa Pati inyo. electric cooker, yun lang po. Yun lang. Wala. Opo, yun lang Okay, po. tapos paglipat nyo doon, ikaw, anong ginawa mo nun? Ako yung nag-work. Siyempre, matuti, nakakapagpundar ng gamit, sir. Magmula nun, hindi ka na tinulungan ng nanay mo. Tuloy-tuloy pa. Tuloy-tuloy pa rin po yung allowance. Aswerte mo sa nanay mo. May allowance magkano? Back then, 15,000, 10. 15,000. May 15,000 ka pa. That time, malaki yun eh. Kasi Correct. 2008, 4. starting 2004. Malaki yun. Malaki po nun. Malaki yun. Sweldo na ng call center Yes, agent oo, yun nung time na araw. yun. Depende kasi kung paano mo titingnan po eh. Yung iba, they become comfortable. Na, Correct. meron naman ako monthly. Pero ako kasi, kahit nakakatanggap ako ng pera sa mama ko, hindi ako natutuwa eh. Walang Kasi fulfillment. walang fulfillment. Yes. Kasi, ang tingin sa amin, actually yung house namin sa Binyan, medyo malaki. Mm. Pero, ang tingin sa paligid Ang namin, tingin ng neighborhood sa inyo, palamunin kayo. yeah, sinusuportahan lang ng nanay Yes. Suportahan. yan. So, anything na binibigay lang. Although yung father ko, nagsusupport din sa amin. So, iba yung self-fulfillment mo eh, na although financially meron ka,
Pero sa ego mo, wala eh. Parang Correct. feeling mo empty ka eh. Parang Yes. wala kang mapatunayan. And alam ko, yung mga kalalakihan na nakakapanood ng video na ito ngayon, Opo. nare-realize din nila na, oy, teka, hindi pala ako po pwedeng papatay-patay sa buhay. Hindi ako pwedeng patula-tulala. Kasi pag nag-asawa kayo, especially sa mga binata, tandaan ninyo, the point na humiwalay ka na sa poder ng mga magulang mo, responsibilidad mo na ang pamilya mo. Yes. Tama po. Tama. So yun yung pakiramdam na nararamdaman mo nun na Opo. bakit parang wala akong magawa. Totoo po. Di ba? Kasi siguro, naipagkaloob sa'yo buong buhay mo. Di ba? Opo. Spoon-fed. Di Yes. ba? Oo. Nandyan lahat, readily available. Si ma'am, paano ka pinalaki ng magulang mo? Medyo kami, simpleng buhay pero yun lang ang blessing kasi laki sa church, buong pamilya, simple pero napoprovide naman. Napoprovide lahat. And graduate po ako kasi ng University ng Government. Kumbaga scholar. Scholar ka Sinabi ng nga ng bayan. nanay niya, mahiya ka naman kay Joy. Si Joy Totoo. gagraduate, ikaw hindi. Ako na yung kinakausap ng nanay niya Oo. nung magkaano kami. So, Mm. talagang may times talaga nakikisit in pa ako sa school para lang bantayan ko eh. Buti minahal mo siya ng ganun siya. Actually, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Actually, yung parents ko, talagang yung sabi niya, alam naman na Manila boy. Ayaw talaga ng papa ko kasi Manila boy. Yes. Nakikita, maporma. Yes. So, iba talaga ang Manila boy. Pero hindi ko alam, siguro yun din talaga ano ni Lord sa amin. Kami talaga, siguro yung ano ni Lord talaga sa isa't isa. Oo. And talagang ayaw kasi nga, nakikita nila maporma lang. Tapos happy-go-lucky, parang ganun yung Yes, tingin sa yes. kanya. Siguro, hindi ko rin alam. Yun din siguro ni Lord eh. Yun talagang binigay ni Lord sa amin eh. Kami talaga eh. O, hindi ka ba naiinggit nun sa ibang mga mag-asawa nun? Siyempre, pag nakikita mo sila, uy, buti pa yung asawa niya, may trabaho, buti pa yung asawa niya, ganito. Wala bang gano'n na feeling? Walang gano'n na feeling sa part ko. Pero ako, nafe-feel ko sa kanya kasi pagka lalabas siya, stroller ang dala niya. Yung mga kabarkada niya, basketball. Kasi ano siya ng basketball player siya, varsity Yes. siya eh. So, naudlot yung pangarap niya doon sa part na yun. Nakikita ko siya stroller imbes na naglalaro siya. May ganong na ako, mas more kung inano siya. Inisip. Kasi ako nakakalabas ako, nakakapagpostura ako, nakakabihis ako, may nakakausap akong ibang tao. Yes. Pero siya yung inisip ko talaga na sa part niya mahirap. Kasi syempre from mabarkada, basketball, nagagawa lahat. Right. Tapos ngayon, stroller ang hawak-hawak niya. O, ang nagiging problema kasi sa culture natin is yung tinatawag natin na generalization. Mm-mm. We have to know na iba't iba talaga ng karakteristik ang mga tao. Meron talagang mga tao na nonchalant, 'di ba? Meron talagang mga tao na ang tawag nila doon is yung introvert, 'di ba? Tapos meron naman extrovert. Meron talagang homebody lang, meron talagang go with the flow. Pero what we have to understand right now is lahat ng klase ng tao is po pwedeng magkaroon ng oportunidad na nababagay sa kanila. Yes. Yes, sir. Hindi naman hindi ka physically active, hindi ka na magkakaroon ng hanap buhay or negosyo. Kasi may mga negosyo na ngayon na po pwede mong gawin kahit nasa loob ka lang ng bahay. Or may mga trabaho na po pwede kang magawa kahit nasa loob ka lang ng bahay. Yung iba, hindi sanay makipag-usap sa tao. So feeling nila ng ibang tao, feeling ng mga magulang, ginajudge kagad yung tao. Naku, kawawa naman tong anak ko. Hindi magkakaroon ng future to. Bakit? Kasi computer lang ang kilala niya eh. Walang nakakasalamuhang tao. Not knowing na meron na rin palang oportunidad ngayon. Di ba? Ang problema lang siguro sa ibang mga tao, kaya nai-stagnant sila sa buhay, is ayaw nilang ilabas yung sarili nila sa mundo. Ikaw, minahal mo siya as kung sino man siya na tinanggap mo na ikaw talaga magtatrabaho, pero tinanggap niya naman din ikaw. Ang hirap din nun, mag-alaga ng bata sa bahay. oo. Yes, Diba? sir. Totoo naman yun. Pag uwi ko siya yung nakaluto na. Sobrang baliktad talaga. Di ba under yan? Tawag nila dyan, under Disaya, ang tawag nila dyan eh. Under, sir, siguro kung sinisigawan mo, inuutos-utusan Oo, mo. oo. Pero siya naman, ginagawa naman niya ng kusa. Kasi, kumbaga alam niya na ako yung nag-work, siya yung nasa bahay. Hindi mo ba na-feel na under ka, boss? Hindi naman, sir. Actually, mas na-feel mo na kailangan mo i-fulfill yung responsibility mo. Kasi, yun yung problem nung iba. Akala kasi nila, if ginagawa mo yung ganon, sarili mo na iniisip mo eh. Normally, pag ganon bagay, sometimes you have to work as a team eh. Kasi alam mo, everything is temporary. Temporary lang lahat yan. Although malungkot ako, pero alam ko, hindi ako magiging permanent na ganito. So yung mga kalalakihan na naglalaba, nagluluto, nagpapadodo ng bata, Yes. naglilinis ng bahay. Ang naging naratibo ng Pinoy kasi, under. Totoo po. Mali. Responsable lang yan. Yes. Ako, I take it as a training, sir. Yes.
tinake ko siya as training. Kasi sometimes, pag dumadaan tayo sa isang, mga ganyan, matinding pagsubok, minsan tinitingnan ni Lord yung attitude mo during the pagsubok eh. May times yung iba, they go into drugs, nagbibisyo sila, barkada. Pero minsan tinitingnan niya yung attitude mo, kung ano yung attitude mo, kung paano mo haharapin yung problema eh. Yes. Kami po, we remain as a team. Alam namin na this is our responsibility na. So, walang pataasan ng ere. Kasi ako, yung mag-alaga ng anak is still a job. Yes. Akala kasi nila iba, hindi siya job eh. Actually, mas mahirap po yun eh. Kumpara Mahirap mo sa yun. 8 hours Mahirap na yun. nagtatrabaho. Yes. So, it's a give and take lang eh. Yung iba kasi feeling nila, lalaki ako, hindi ko pwedeng gawin yan. Nakaka-degrade ng pagkalalaki, which is sa akin hindi eh. Normally, if meron kayong goal as mag-asawa, sa tingin ko, it will not be a problem eh. Pero parang nakita ko, sir, kung paano is yung partner dapat, tulungan mo rin yung partner mo na mag-grow as individual. Kasi, nung time na yon, yung opportunity kasi, by God's grace yung opportunity talaga inopen ni Lord sa amin. And nung nag-open yung opportunity, in-embrace talaga niya. Yeah. Kasi alam niya na wala siyang babalikan ng trabaho kasi hindi siya tapos eh. Yeah. So, ganun niya in-embrace yung opportunity. Talagang Nung dumating sa inyo. Yes, nung dumating. Kasi alam niya na ako graduate, may babalikan akong Right. profession. Siya wala. Pero Miss Dorothy, gusto pa kitang tanongin eh. So, kasi syempre, nung mag-uumpisang mag-asawa kayo, buntis ka. Nagtatrabaho ka nun. Oo, nag-work ako dun, sir. Saan? Medrep ako before. Medrep. Medrep. So, Tapos? syempre, lakad-lakad siya. Tapos, nag-work na ako sa hotel. Ayun na, sir. Every time na, talagang ako yung nag-work, and yung mama niya, gusto kong pag-aralin mag-nurse Oo. para ma-fulfill yung dream niya. Sa kanya, na-disappoint sa kanya. Sa akin gustong ipasa. Oo. Pag-aralin kita para Oo. mag-nurse ka. Nag-nurse So, ka? ayoko ng ganun. Ayoko. Mas nakaka-pressure kasi yung ganun, sir eh. Yung pag-aaralin ka ng ibang tao. Pero mabait si nanay, si mami Mabait niya. si mother kasi siya yung sumuport nung nanganak ako sa eldest namin. Siya ang Wow. nagbayad ng bill. Wow. Siya ang nagbibigay ng pang-vaccine ng mga bata. Wow. Because talagang siya yung isa siya sa ginamit ni Lord sa amin nung nag-umpisa kami. Isa pa yan na common na nangyayari, yung biyenan Yes. ang pinaka-kontrabida sa mag-asawa. Tama? Siguro ang blessing lang sa amin, yung mama niya hindi nag-i-stay dito. Nasa Uuwi abroad lang eh. dito. Abroad. Oh. Oo. So, ang Doctor sikreto, ayaw nyo na mag-away kayo ng mga biyenan ninyo, palayasin ninyo sa bahay. Dapat wala sa isang bahay, no? Actually po, nung mag-boyfriend-girlfriend po kami for 10 years, hindi po ako kinakausap ng binan ko, lalaki. Nung kinasal lang po kami, kinausap ako. Ano sabi sa'yo? Nung nagmanika. Namanhikan. Imagine nyo after 10 years. Ano sinabi sa'yo ng papa Ang niya? unang salita lang sa akin, nagbuhugas ng plato yung father niya. Sabi niya sa akin, traffic. Lingon ako, sabi ko, ako ba kausap niyo? Yun ang unang conversation ninyo, Yun traffic. O, hindi talaga ako Sana kinakausap po talaga. Okay. Kasi ngayon niya, tingin nga na bugoy-bugoy lang. Medyo parang feeling niya walang magiging future yung anak niya. Yung anak niya graduate, ako hindi. So parang yun po yung feeling ko that time. Ikwento nyo sa akin, no, yung relationship ninyo, yung hindi nyo makakalimutang sitwasyon sa buhay ninyo. Especially nung nag-uumpisa kayo. Sa akin po, honestly po, ang breaking point kasi namin nung time na yun, sir. I remember vividly talaga, yung wife ko noon, medrep pa po siya noon. I think in Binondo. Nagdadala siya ng gamot sa isang Chinese, Chinese drugstore. Tinutulungan ko siya. Ako nagbubuhat ng mga medicine kasi medyo mabigat eh. Sabi sa kanya nung may-ari, Ano mo yan? sabi niya, ano mo yan? Sabi niya, asawa ko. Sabi niya, wag, etong pamangkin ko na lang ang asawahin mo. Wala kang future dyan. Tinuro ako. Wala kang future dyan. Magugutom ka lang. Para sa akin, yung turning point ko eh. Na parang hindi ako magiging ganyan. Sakit, no? Kasi ako, sir, naniniwala ako, laging may turning point eh. Yes. Na talagang, ito yung magpupush sa'yo eh. Nasa sa'yo yan kung ida-down mo yung sarili mo Yes. or mas ipupush mo yung sarili mo. Even until now, never ko siyang makalimutan kasi hindi dahil masama loob ko dun sa tao. Kung hindi, mas ginising niya ako na, teka, kailangan ko patunayan na hindi talaga ako galito. Kaya po, yun nga, nung nabigyan po ako ng opportunity, sabi nga po nila, pag walang trabaho, pahinga. Kung may trabaho, grind ka na, trabaho ka na ng trabaho. Yun yung naging mentality namin, na talagang pag nagkaroon ng opportunity, grab mo na. Kasi minsan lang eh. So, yun po yung nangyari sa amin. Situation na hindi mo makakalimutan sa pag-asa. Siguro nung time na nag-uumpisa kami, kasi nag-ukay-ukay kami, sir eh. Nung time na buntis ako, wala pa kami sasakyan.
nag-ukay-ukay kami. Humahango kami ng paninda sa bangbang, isasakay niya yun sa bus, bubuhatin niya yun. Yung ukay-ukay nun, sir, hindi sako-sako Yung ukay-ukay before, yun talaga malaki. Tapos ang tali niya, yung steel na manipis. So napapakinabangan mo siya sa ganon? Yes, sa kasi buhat-buhat. before kami sir, college pa lang kami, nagtitinda na kami ng mga damit. Tapos nung nag-asawa kami, nag-ukay-ukay kami, hahango kami sa bangbang. So siya yung magbubuhat. Nagawa kami, sir, sa sa garahe lang po, boss. Doon kami nag-umpisa, sa garahe lang nung mother niya. Pag yung napapagod kami, wala kaming moment na reklamo. Parang ang lagi namin sinasabi, Lord, kung ito yung test mo sa amin, para itry mo kami, so be it, wala kaming reklamo. Ganun lagi yung namin na ang daming masipag dyan, ang daming construction worker na masipag, ang daming mas magaling sa atin na matatalino. Pero bakit ang Panginoon nag-open sa atin ng opportunity? Yun, nakita namin yung attitude namin na kailangan pala, habang ikaw nag-uumpisa, nakaka-experience ka ng nahihirapan ka, Yes. at tinitignan ni Lord lagi yung puso mo. Yes. Mareklamo ka ba? O thankful ka pa rin? So, yun yung nakita ko na habang nung nag-uumpisa kami, gusto pala ni Lord, yung puso mo, kahit nahihirapan ka, maging thankful ka pa rin. Yes. Yun yung nakita ko. And yung opportunity talaga, pag nandiyan talaga siya, i-embrace mo talaga siya. Right. And yun, siguro yun yung isa. And pinaka hindi ko makakalimutan nung unang panganak ko sa panganay. Wala kaming pera talaga. Alam niyo po yun, di ba, sa ospital, ang pagkain ng bagong panganak, isang gulay at saka isang meat. Sa kanya yung meat, sa akin yung gulay. Ganun yung hatian namin nung time na nanganak ako nun sa panganak. Pero naka-private kami, boss, ha? Dahil binayaran Binayaran ni mo. mother. Pero wala kami kasing panggastos. Tapos natira nung time na madaling araw, nagugutom ako. Talagang literally, 5 piso lang yung pera Pinicturean namin. pa Pinicturean namin. talaga niya yung 5 5 piso. pesos na lang ang pera niyo. Yeah, Bumili pinicture ng namin para tinapay. hindi namin makalimutan yung nangyari. Nasaan na yung 5 pesos na yun? Sa picture, naka-save doon sa cellphone niya. Tinago niyo yung 5 pesos na yun? Hindi, ginastos. Ginastos Pinabili niyo ng pa rin. tinapay kasi nagutom ako, sir, eh. So, yun yung mga experiences namin nung time na nag-uumpisa kami. Tapos, sa hotdog, bibili kami ng isang hotdog, hahatiin namin. Mag-exercise siya, sa akin yung kalahati. Yung mga ganun po. Ganun yung mga experiences namin na ang sarap lang balikan kasi hindi kami nagreklamo that time. At hindi namin na-expect na nandito na kami ngayon. Dati tinatawanan lang namin, Yes. saka nag-park? Nasaan si Manang? Nasaan si Manong? Saan nag-park si Manong? Grabe, no? Tawanan lang kami ng ganun pag nasa SM. Tingnan mo nga naman ang buhay. No? Nagustuhan ko yung sinasabi mo, Miss Dorothy, na wala kayong reklamo. Wala. Bakit Wala. importante sa tagumpay na hindi ka mareklamong tao? Kasi doon ka ititest ni Lord, eh. Kung ito pa lang na problema na to, mareklamo ka na, what more pa mas mabigat yung ibibigay sa'yo? Hindi, marami kasing tao talagang hirap ng kalagayan nila. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi ako dapat magreklamo. Kareklamo yung kalagayan ng buhay ko. Paano yun? Kung ano yung meron ka, i-cherish mo, maging thankful ka kung ano yung meron. Yung wala, huwag mo hanapin yun. Kasi dadating yung time, magkakaroon ka nun, eh. Ito kasi yung problema sa maraming tao. Ang dami ng meron sila sa buhay nila, yung nakikita nila yung wala. Yes. Totoo po yun. Totoo yun. Kasi yun lagi tinuturo namin sa anak namin na huwag kayo maghanap ng wala. Kung ano yung meron, magpasalamat kayo. Be grateful. Be grateful. Yes. Meron man o wala, be grateful. Be thankful. Right. Because everything will be provided. Yes. Opo. Pati Diba? kailangan nyo po siya eh. Sometimes you have to fail for you to learn. Yes. Hindi pa pwedeng palaging win. Win. Kailangan may fail din. Yung failure kasi, yun yung magdidetermine ng attitude mo eh. Hindi natatapos yung failure, boss. Paano yun? Mula nung pinanganak, lumaki, nagkaisip, nagkatrabaho, nag-asawa, tumanda, hindi naubos yung failure. Ano masasabi mo doon? Marami po kaming failure po eh. Sa Until negosyo, now. nagtayo po kami ng burger stand, nagbi-build din po kami ng zipline, pati wall climbing. So kung, di ba, dati sumikat yun, nag-build din kami nun. Lugi kami millions. Marami Pero- kayong sinusubukan sa Marami buhay. po. Yes, Bago marami kami po kaming narating failure. dito. Pero ngayon nga lang namin na-realize na hindi kami nagmukmuk. Parang dinaanan lang namin siya. Nagdamdam kami, nalugi tayo ng ilang milyon. Dinaanan lang namin. Nagpasalamat pa rin kami kay Lord kasi bakit? Kailangan mo yung learning ngayon eh. Kailangan mo may matutunan ka. Yes. Kailangan meron kang mindset na alam mo lahat ng nangyayari sa'yo temporary lang. Pag ang mindset mo na ang current situation mo is magiging permanent, malulugmok ka talaga eh. Pero ang naging mindset kasi namin ni Joy, everything happens for a reason. Siguro gasgas na yung salita na yun, pero talagang May purpose. may purpose talaga lahat ng nangyayari. So, Ah. yun ang natutunan po talaga Saka namin. ituturo si Lord sa'yo, hayaan ka niya magdesisyon. Correct. Hayaan ka niya magkamali. Pero kailangan matuto ka sa pagkakamali. Oo, kasi pagka humiling ka ng pagpapala,
isang damukal na challenges yung Yes, kakaharapin mo totoo sa po. buhay. Akala siguro nila blessing lang lagi. Hindi nila alam. Meron din minsan pagsubok talaga kasi doon ka matututo, sir. Correct. Yung tama yung sabi ni Glenn, kung walang pagsubok, hindi ka matututo. Hindi mo ma-appreciate ang buhay nang walang pagsubok. Kaya nga ang hililing ni King Solomon is what? Wisdom. Wisdom. Totoo yan na kapag ka humiling ka ng pagpapala, isang damukal na challenges yung darating sa'yo. Yes. Totoo po. Pagka humiling ka ng solusyon sa problema mo, isang damukal na problema ang ibibigay sa'yo. Yes. Bakit? You have to develop yourself. Totoo Yes. po. You have to equip yourself with certain skills, experience, and knowledge. So that ma-figure out mo and maging permanente na hindi ka mawala doon sa tagumpay mo. Because for you to become successful, para sa akin is easy. But to maintain that success is totally a different thing. Yes. Di ba? Ma-maintain mo Yun yung siya. mahirap So paano mo siya ma-maintain? If equip ka ng skills, knowledge, and experience sa buhay. So buhay is all about experience. Yes. Totoo po. So if there's a problem, you have to be grateful. Kasi ano ang sorpresa mo sa akin dito, Totoo po. Lord? Totoo. Tama? Ano ang sorpresa mo sa akin dito, Panginoon? Gusto ko pa ng marami nito. Yung iba kasi hindi Lord, sana alisin mo na tong pagsubok na ito sa buhay na ito. Kala ko ba humihiling ka ng biyaya? Yan nga yung daan. Totoo po. Bakit gusto mong alisin ko sa'yo? So, aalisin ngayon sa'yo, magiging komportable ka, makakakain ka 3 beses ang araw. Dahil yun lang hiniling mo. Hiniling mo. Mabubuhay ka naman ng komportable. Yun nga lang, syempre, dahil hindi mo naman inasam na magtagumpay, hindi ka pabibigyan ng maraming pagsubok. Magiging Totoo. komportable ka na. Yes. Yung mga tao na umaasa na lang lagi sa ayuda. Ayuda. Yung mga tao na umaasa na lang lagi sa bigay ng ibang tao sa inyo. Magising-gising ho kayo sa katotohanan. Totoo Totoo. po yun. Kasi ang totoo ng buhay, hindi ka dapat nagiging pasanin ng ibang tao. Dahil kung totoong naniniwala ka na buhay ang Diyos sa'yo, dapat pinagpapala. Totoo Yes. po yun. Ano take mo dun? Yung sinasabi niyo na kung si Glenn na natili lang sa allowance ng mama niya, na hingi ng hingi, lalaki yung pangangailangan ng mga anak namin, and lalaki din yung paghingi namin. So Okay. nakakahiya. Alright. So ang blessing dun sa nag-open na opportunity si Lord, yung nasa hotel ako, meron kaming resort na hawak, and then yung client kong isa, baka may t-shirt ka dyan. Doon nag-umpisa. Baka may t-shirt ka dyan, ikaw na mag-supply. Sabi ko sa kanya, Han, baka gusto mo tayo mag-supply ng t-shirt doon sa kliyente ko, may company outing. Yun, doon po nag-umpisa ang lahat. That simple idea. Yes. Totoo po. Ang take ko kasi dyan, there are 2 things na kailangan maintindihan ng tao na ito yung pinagdadaluyan ng pagpapala ng Diyos. Number 1 is idea. Ipapadala sa'yo sa kaisipan mo. Mm-mm. Yung idea na yon, kailangan aksyonan mo yon. Yes. Dahil pag hindi mo inaksyonan yon, mawawala sa'yo yon. Ang idea will turn into opportunity and opportunity will turn into success. Success. Oo, yun. Number 2 is tao. Tao na magbibigay sa'yo ng idea or tao na magdadala sa'yo doon sa tamang oportunidad na kung saan ka pwede magtagumpay. Totoo po Sa yun. case ninyo, pinadalan kayo ng napakagandang idea. Idea. So, yung turning point, sinabi sa'yo na huwag mo nang asawahin yan si Glenn. Iba na lang, mamili ka na lang ng iba kasi inutil yan, ganon. So, what did you do? Ganun po. Yung nangyari, yung sinabi nga ni Joy na mayroon pong requirement sa t-shirt, since laking Quiapo po ako Quiapo boy ako. So, familiar ako sa Divisoria. So, sabi ko, sige, let's try. Pinapunta ako niya doon sa client. So, actually, that time, it's a multinational company talaga. Nagbihis ako, pumunta ako doon, and by God's grace, nakuha ko yung order. Naalala ko nga nung first na na-close namin yung order, sabi sa akin nung tao, Sir Glenn, kasi malaki po yung project Sabi niya, shall I walk you to your car? Kasi nakabihis ako Sabi ko, hindi na po, okay lang po kasi hindi niya alam naka-tricycle ako So, it's a multinational company. So, sabi ko nung time na yun, habang naglalakad ako, kasi from the company, kasi industrial park, you have to walk mahabang lakarin bago ka makakuha ng sasakyan mo. So, naglalakad ako, umiiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. As in talagang iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung bakit after ko makuha yung project. Kasi nakita ko, kinakausap ako ni Lord. Parang sabi ni Lord, ito na. Tama po kayo Yung opportunity, lahat binibigay sa tao. It's a matter of kung paano mo siya i-handle. Merong iba, bibigyan ng opportunity, komportable na ako sa position ko, bakit pa ako maghihirap? Right. Pero kami, we choose a different path. Sige, bring it on. Lahat ng mahirap, mas gusto ko yan. Bakit? Kasi sa mahirap, may knowledge. Kasi ako po, ang learning ko po is not on school, but on people like, syempre, mga managers. Yun po yung textbook knowledge ko na every time na nakakausap po yung matataas na posisyon, tinatandaan ko lagi sinasabi nila. Yun yung naging school ko for how many years na nakakausap mo yung mga boss, nakakausap mo yung mga foreigners sa mga meeting. So, yun po yung nagbigay sa akin ng confidence.
Alam mo, na-remember ko yung isang scene sa pelikula, yung kay Will Smith. Opo. Nung pauwi siya, yung umiiyak siya, Yes Trabaho po. na siya. di ba? Dahil Pursuit of happiness. Pursuit of happiness. pursuit of happiness. Same po. Same po yung feeling ko po. Yes. May mga emotions kasi na uncontrollable. Yes. Hindi mo alam bakit ka umiiyak. Yes. And I think that's, it's divine. Doon ko na feel yung ni Lord sa amin. na may value ka. Yeah, actually, totoo po yung term. Talagang that time, feeling mo wala kang value. Yes. During those mga mahirap na situations, feeling mo, actually matagal ko nang hinahanap yung term pero tama po kayo, value. Minsan yung Yung worth feeling mo. mo pag failure ka, wala kang value. Which is, yun po talaga nangyayari sa society. Pag wala kang na-accomplish, parang Wala kang bilang. hindi ka bilang. Kumbaga sa kainan, sa huli ka kumain na, yung Yes. may value sila yung Totoo yan. mga, unahin muna natin yung may mga value. Which is, feeling ko nararamdaman din ng mga ibang tao yan. Yes. Na, Ang masakit sa mundo, kapag wala kang pakinabang, wala ka. Kapag wala kang pera, wala ka. totoo Kapag po. wala kang silbi, wala ka. Human being tayo, kumbaga, nabuhay tayo na dapat may function tayo. So lahat kasi ng hayop may function eh. So ikaw, pagka ganun nga, yung tipong ano ka lang, patay parada ka, yun ang tawag ng tatay ko dyan eh. Patay parada. Oo, yung kumbaga parang stack up ka lang sa buhay, ganun ka lang, di ba? Talagang walang maniniwala sa'yo, walang titiwala sa'yo, tingin sa inutil. Ngayon, nai-imagine ko, nai-envision ko, naglalakad ka, umiiyak ka, nakuha mo yung project, right then and there. Pagkatapos ng meeting na yun, pagka-uwi mo, anong ginawa ninyong dalawa? Nung nakuha yung project, talagang thankful kami kay Lord kasi nag-open na opportunity sa kanya eh. Yun yung talagang prayer ko nun na mabigyan siya ng opportunity kasi Yes. alam ko, meron siyang talent, alam ko. So, nag-pray kami talagang salamat sa Panginoon dun sa project na yun. Saan kayo humanap ng supplier? Anong Divisoria. diskarte? Actually, may ano po yun eh. Unang project yun eh. Yung Island to, unang project T-shirt. yun po, challenge na po kagad kay Lord. Kasi, nung time na summer outing t-shirt po yun. So, binili namin sa Divisoria, pinatatakan natin. Tatakan. Yung typical po. Ang nangyari po, yung araw ng delivery, undoy. So, super baha. Naalala ko noon, Pedro Hill, naglalakad ako hanggang galito. Tapos nagagalit yung kliyente. Gusto ng kliyente, i-deliver namin. Sabi namin, paano ko i-deliver? Baha. Parang nakaka-depress na kasi unang project pa lang, nagkakaproblema Palpak na na kami. agad. Palpak na. Hindi ko makalimutan, naglakad ako sa Skyway. Ha? Yes. That time kasi lubog po yung buong Metro Manila eh. So umakyat ako sa Skyway sa Makati para makapunta ng Bikutan. Kasi wala nang Wala. public transport. So naglalakad Paano? kami. Napakalakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Yun po yung way eh. Yun po yung way para makauwi ka nung Marami time kayo naglakad doon. Marami Marami sila kami naglakad. Grabe, no? Unang Struggle talaga. struggle, talagang sometimes you have to value yung mga ganung bagay. Kasi yung trials, and even ngayon, may mga trials kami dumarating. Pag iniisip mo yun, naiisip mo kung saan ka galing eh. Na feeling mo, mas mahirap nung nag-uumpisa ka. Kumpara mo ngayon, you have your team. Nag-provide na si Lord ng team sa'yo. You have the resources. So, mas naging matapang kami. Kasi alam namin na Galing kami doon eh. galing kami doon. Pati alam namin, nandyan si Lord sa likod namin eh. Nakatayo sa amin eh. Kasi yung iba, masyadong matapang sa negosyo. As in, Tira ng tira. tira lang ng tira. Yun yung mahirap. Kasi kami, ang business structure po namin is in every decision, always look for God's presence. It may sound religious, pero sa amin po, it works. In every decision, ano ba, sa tingin mo ba? No? So, nagpapakita sa amin ng mga bagay na Mga decisions, lalo na on major Major decisions purchases, mga major purchases namin, sir. Yung mga major machines namin na hindi namin na-expect na ipoprovide ni Lord. Pagka nag-pray kami, meron kaming machine po na sobrang mahal na hindi namin afford. Yung Chinese na nagsusupply sa amin, family sila eh. Gustong-gusto niya talaga yung machine. Sabi ko, Han, wag muna kasi medyo malaki at hindi pa natin kaya. Alam niyo po, ang prayer namin, Lord, pag will mo, ibibigay mo to sa amin. Binigay niya po doon sa Chinese na supplier namin yung mga options na alam namin imposible. Impossible. Sa down payment, dapat 50%? Yun Ilang na years po lang yung dapat? yun na po yung industrial. Industrial printer. So, yung typical printer po kasi is around 350,000. Ito Yung million. industrial po is I think nasa 4 million. Ang mga terms sila, 50% dapat down payment, tapos 1 year to pay lang. So, nung nagpe-pray kami, Lord, gusto namin, pero alam namin hindi namin kaya. Alam niyo po nangyari. Nag-usap kami, Han, bigay natin yung terms natin, tingnan natin kung ibibigay. Ang down payment ay 20% lang. 500,000 lang, no? Binigay lang yata namin, sir, is
Sir, pwede po ba 500,000 lang muna ang down namin? Tapos pwede po ba 2 years to pay? 3 years 3 years to pay. Which is hindi nila ginagawa. Normally, 1 year lang eh. Sabi nung naku, Glenn, imposible. Hindi, malayo. Sinabi niya dun sa nanay niya, Ma, ito yung terms nila, Glenn. Hindi po ako pumayag. Alam niyo po sabi ng nanay niya, hindi, tulungan niyo si Glenn at si Joy kung ano yung terms na gusto nila ibigay niyo. So, nagulat kami. Talagang, Lord, talagang para sa amin to. Kasi yung mga terms na binigay namin na imposible, binigay nila. Correct. So, ang blessing doon, yung mga suppliers po na nagtiwala sa amin. Sila po yung naging ka-partner namin para kami makarating dito. Yung mga suppliers po ng mga Chinese na nagtiwala sa amin. Yun po yung importante rin sa lahat. Yes. Gaano ka-importante na dapat ang unang-unang ka-business partner mo ay ang Diyos? Siya kasi yung magbibigay po eh. Sobra po. Siya yung magbibigay. So, dapat lahat ng desisyon mo, i-consult mo siya. Kasi at the end of the day, pag pumalpak yan, siya pa rin lalapitan mo eh. Pumalpak ka, maging successful yan, siya pa rin dapat ang kakausapin mo. Marami kasing naghahanap buhay, hindi ninyo ginagawang partner ang Diyos sa negosyo Yes ninyo. po. Totoo po. Paano? Hinahaluan ng kalokohan. Yan po ang number 1 na hindi namin ginawa. Even po luho. Actually, recently na lang po kami. Yung first 10 years namin, walang Luho. We are blessed po na we build the factory nang hindi kami nangutang sa kahit anong bangko. Wow. Our company is built by God's grace, tiwala ng supplier, Yes. Some of the walang family members. family members at walang utang. Ang nangyari po is normal grind po. Kumita, bumili ng machine. Kumita, bumili ng machine. Niroll nyo lang ng niroll. Hanggang Yes, nagulat na lang wala. kami, yung sewing machine namin nasa 400 plus na. So parang hindi na namin siya napapansin. Kaso nga lang, ang blessing lang po is every gamit na meron kami, alam namin kung paano namin binili. Even now, may story. Pag nakita ko isang machine, alam mo ba yung story ng machine na to? Binili namin to sa Pampanga pa. Sometimes you have to experience everything para at least may kikwento ka eh. Yes. Ma-appreciate mo yung mga bagay. We started lahat second hand. Second hand lahat. Lahat po second hand Nakakarating po kami ng talaga. Pampanga, Kainta, para lang bumili ng second hand na aircon, second hand na Opo. tables, second hand na computer. Wala kaming brand new Ang na purchasing nabili. namin, laging tinatanong, may kilala ka ba na nagsara ulit na company? Kasi doon kami bumibili palagi. Correct. Pag may nagsarang company. So, ngayon lang din namin nafe-feel na yung grind namin, medyo kahit konti, nakakakurot na kami ng Panggastos. panggastos. Kasi pwede kami mag-brag, mayaman kami. Pero even ako, hindi sinasabi ko sa wife ko, once na sinaklob mo yung sarili mo na CEO ko or may-ari ako, even until now po, karinderya pa rin kami kumakain ni Joy. Hindi Nagdi-deliver pa kami- rin po kami. Never namin inisip po na may-ari kami. Kung ano po yung ginagawa namin Noon. before, wala Wala pa kaming rin binago. As in talagang kumakain sa parisan sa kalsada. Wala. As in kahit ano po sinasabi nila sa amin, walang nagbago talaga po. Siguro nakasasakyan lang kami ng maayos, pero yung lifestyle namin, Ganun pa rin. Nag-uukay-ukay pa rin. would you believe, sir, kung tutusin, kaya namin mag-travel 5 times a year. Pero hindi pa kami nagta-travel ever since. Mm. Kasi ang goal namin, grind muna tayo ngayon. May konting pleasure, pero dito lang muna with the kids po. Pero yung talagang hindi pa. More on investment. Kasi malaking bagay kasi yung alam mo na si Lord nagbigay ng opportunity, pati yung kung ano yung meron ka. Yes. So, binavalue mo siya. Kasi yung iba, pag alam nila na sarili nila yung nag-provide nung kung ano yung meron sila, wawaldasin nila yan. Ang bilis lang. Kami, alam namin, in a snap, pwedeng mawala yan. Kasi binigay lang sa amin. Pinahiram lang sa amin. So, ganun lagi yung mindset natin. Anytime, pwedeng mawala to. So, alagaan natin. Ganyan yung pinakamagandang ehemplo ng nagtutulungang mag-asawa. Kumbaga, tulungan talaga kayo. Hindi kayo naghiwalay, hindi kayo nagkwentahan, Opo, hindi hindi kayo nagkataon. nagsisihan. Meron kaming Meron part po. na ako yung talaga control. Ako po talaga yung sa money. Siya talaga yung risk taker eh. Hmm. So, ganun ang balance namin. Ako yung, wait lang, kalma. Parang pause for a while. Let's pray, let's ask kung ano yung Yes. ano ni Lord. Ganun po kami. Alam niyo po, ang blessing lang sa amin, unlike sa ibang negosyante na talagang all out ang pera. Yes. Siguro yun yung appreciate namin. Since ang pera namin is sapat lang, may time kami mag-pause. Pause for Yeah. a while, mag-budget, Masyado matapang. mag-ask tayo kay Lord kung ano bang dapat bibili o hindi. Pero kung marami kaming pera, siguro ang lakas ng loob nito lagi. Opo. Kasi siya risk taker talaga siya eh. Actually, yun po yung blessing po talaga. Sa aming sa May check and balance. Yes, sa gagaya opo. po namin na ang partnership is mag-asawa sa negosyo. Kasi Mhm. wala kaming kahit anong kapartner. Malaking bagay na una po, yung asawa niyo po may takot sa Diyos. Kasi it eliminates wrongdoing eh. At the same time, ako po, ma-vision ako na tao.
So even yung sublimation, yung nakikita nyo na full print, hindi pa nagbo-boom yan, naka-setup na kami. Na-vision na yun namin na magbo-boom siya. Yung mga machines yan, boss, sobrang milyon talaga. So, in-envision ko talaga na magbo-boom talaga siya. By the time na nag-boom po siya, nasalo namin. Ang blessing lang po, tama po, importante yung may kapartner ka kasi mahirap din po yung sobrang tapang. Kumbaga po sa sasakyan siya yung preno ko eh. Teka, mag-hinay-hinay ka muna kasi ang blessing po kasi habang nagkakaroon ka ng reputation, ikaw na nilalapitan. So they keep offering you na, after 6 months mo nabayaran yung machine. So sila na ang lumalapit sa'yo. O syempre, ikaw minsan inviting yung mga offers. So importante po rin talaga na may asawa kayo na nagre-remind sa'yo na mag-pray ka muna. Wag yung offer, sobrang ganda ng offer sa'yo. Maghinahinay ka muna. Ang galing nyo, no? Lagi nyo kinukonsulta yung Diyos. Pero, paano nyo nalalaman na sinasagot kayo? Kung nakita nyo po yung company namin, dalawa. Techno Deals, because we started in Technopark. Yung Steco po kasi, started pandemic. Kasi yan yung time na magsasara na po kami. So, Steco means to stand firm. Napakinggan namin siya sa online preaching. So, yun yung time na umiyak na ako sa pickup ko. Umiyak na ako nung time na nasa labas ako, pandemic. Sabi ko, Lord, di ko na kaya. Sasara na namin yung company. Kasi that time, sobrang tindi na ng gastos eh. Tapos, pag akyat ko, nagulat ako, nagpipreach ang subject ng preaching sa online, Steco. Stand firm. Huwag kang matakot. Doon ko nakita na in everything, sometimes kailangan kalma ka lang. Kasi pag nagpanic ka, hindi ka makakapag-desisyon ng maayos. Ang blessing lang po, boss, during pandemic, doon po lumaki ang order namin. I think times 5, times 6. Baliktad po. Habang nagsasara yung iba, kami po, bumibili po kami ng machines. Kasi kung napansin nyo po, di ba po, nung pandemic, motorcycle industry lang po yung nabuhay. Kasi sila yung malakas. So imagine niyo po, every time na may dilalabas na motor, kailangan may produkto kami. Yes. So, yun po yung... Na-close deal nyo na naman. Malaking kumpanya na naman. Yung dalawang motorcycle industry po na malaki, nawala sila ng budget sa events. Pinalit po nila sa mga giveaways. Normally po kasi hindi talaga pwedeng pag may budget kayo po for the year, lalo na multinational company, hindi mo pwedeng ibalik yan sa mother company mo eh. Kailangan ubusin mo siya. So, doon kami pumasok. That time, nung bagsak kami, ang mandate ng company, ubusin nyo yung pera. Doon po kami pumasok. O Glenn, ano bang pwede natin gawin sa pera na to? Laki masyado. That's the time na from pandemic na 1 floor, naging 3 floor kami. Na nire-rent kami noon before kami lumipat sa malaking facility. Doon kami na-amaze talaga na... Blessed talaga kaya. Opo, kaya kung napansin nyo po, talagang laging bukang bibig namin, we are not perfect Christians. But kung alam mo kung saan ka nang galing, hindi ka magyayabang. Right. Hindi mo itataas yung sarili mo. Kasi pwedeng iba sabihin, kaya ako napunta dito kasi matalino ko. Napunta ako kasi masipag ako. Pero gaya nga ng sabi ni Joy, mas maraming mas matalino sa amin, mas maraming mas masipag sa amin. Pero pag Panginoon, yung puso mo pa rin. Tinitingnan yung puso mo. Right. Ang prayers kasi namin po, ever since po nung tinayo yung company is, sa amin yung padaanin yung blessing towards sa employee. Yes. Kaya kung napansin nyo po, maraming nagugulat from 2018, natatatlo lang ang empleyado namin. Ngayon, 150 and growing po. Wow. May tanong ako, boss, no? So, when you're starting, no, magkano yung pinuhunan ninyo? Zero capital. Opo. Oo, kasi technically, nag-ahente lang kayo eh. Yes. Ito po yung story niyan eh. During ng time, parang 4 lang ang sower natin. Siguro, let's say, isang malaking motorcycle company, pinatawag kami. That time, wala kaming puhunan talaga. Wala pong puhunan. Actually, mabe-bless po kayo kasi nung time na yun, wala kaming kapupuhunan. Tapos po, may problem sila. So, pinapunta kami to solve the problem. Karamihan ng mga malalaking apparels, hindi nila ma-solve yung problem. Kung isipin nyo po, mga nasa mall na yung mga yan, hindi nila po ma-solve yung problem. Ang nangyari po, nung pinakita sa amin yung tela galing Thailand, gusto nung president, gayahin yun. Walang makagaya po. So, nung pinakita sa amin, immediately, pagtingin namin, napansin ni Joy, binaliktad lang yung tela. Wrong side yung ginamit. So, yung wrong side lang yung ginamit. Sabi niya, sir, baliktad po yung tela. Kayo pala nakapansin. Sila hindi nila napansin, kayo lang nakapansin. Sabi niya, sige, gawin niyo yung sample. Try niyong gayahin. Nung nagawa na po namin yung sample, hindi namin alam yung quantity.
wala po kaming alam na quantity. Ang nagulat kami, pagkabigay namin ng sample, that day, hiningi sa amin yung presyo. Verbally sinabi namin, ito po yung price. Sabi sa amin, huwag na kayong umalis. Gagawin ko na yung PO. So nagulat kami. Tapos pinapunta kami dun sa office ng GM. I think GM po, President. Pinag-commit na kami. Doon namin nalaman po na 15,000 pieces yung unang. Imagine nyo po, 4 sewers, 15,000 pieces. Tapos kailangan pong tapusin ng 2 months. Sabi ng GM, ito yung kailangan ko 2.5 a day, a week. Mag-output kayo ha. Sinisipa na ako ng wife ko. Wala tayong facility. Ang akala nila, malaki kaming factory. So sabi ko, sir, pwede po ba hatiin natin yung project? Kasi hindi namin kaya. Sabi, hindi pwede. Gawan nyo ng paraan. Tapos, maniwala po kayo, boss. Sabi sa amin, straight in the eye. Anong problema nyo? Pera. Sabi niya, sige, bukas balikan mo, bibigyan ko kayo ng 50%. Yung project po nun, I think, nasa 6 million. Binigyan kami 3 million the following day. Kinabukasan, nag-hire na kayo. Bumili kami ng sasakyan, bumili kami ng makina, bumili kami ng tela. Overnight po, biglang naging factory kami. Yun nga po yung nakaka-bless eh. Parang, ang bilis eh. Parang nagulat kami na... Talagang bigay lahat ng Diyos sa inyo. Sobra. Kaya po Sobra galito po, kami. lahat. Kasi po talagang, Alam namin kung saan lahat ng galing. nung yun. nag-uusap kami, wala tayong pupunan, huwag tayong magkuha dyan. Binigyan ka na punan. Yes po, totoo Wala po. kayong tao, wala Wala. kayong makina. Binigyan kayo ng makina. Opo. Tapos, Wala kayong resources, binigyan kayo ng mga resources. Yes. Tapos ang blessing pa po nun, so binigyan na po kami ng Dahil hindi kayo mareklamo. Yun, Opo. yes. Dahil mapagpasalamat kayo. Yes. Di ba, nabigyan na po kami ng kalahati. So pumunta naman po kami sa supplier ng tela. Ang sabi naman sa amin ng supplier ng tela na factory din. Which is, I'm very thankful sa family nila. Sabi din sa amin, bakit pa konti-konti kuha nyo ng tela? Wala kayong pera, no? Ginanon po talaga, honestly. Wala kayong pera, no? Chinese. Chinese po, wala kayong pera, no? Nagulat kami kasi syempre, prinangka kami. Ako po. Sige, galito. Kuha kayo ng gusto nyo, pirma lang kayo. Nagulat kami. Millions yung pirma lang. Kuha ka ng milyon na tela, pipirma ka lang. And it's very rare daw yung ganon. Nagulat kami na, teka, pinagkatiwalaan na tayo. Ang dami yung miracles, no? Sa Sobra business po. ninyo. Sobra. May ang daming ginamit ni Lord ng mga tao na hindi namin na-expect. So siguro kung may i-advise kayo, no? Doon sa mga nagninegosyo ngayon, ano yung pinaka-ultimate advice nyo sa kanila na hanggang ngayon, hindi pa rin sila magtagumpay sa buhay nila? Una-una talaga, maggawin mo partner si Lord. Sa lahat ng desisyon na gagawin, talagang consult mo lagi si Lord. Pangalawa, siguro yung mga partner sa negosyo, yung mga suppliers, wag sirain yung tiwala. Kasi hindi mo alam kung kailan mo sila kakailanganin eh. And then, yung mga tao na simula umpisa na nagsimula ka hanggang sa huli, wag mo siya nakakalimutan. Kasi sila yung nandiyan nung wala ka, hanggang sa magkaroon ka, dapat nandiyan din sila. Tanong, magkano na ang net worth ngayon ng Steco? Hindi ko alam. Actually, hindi ko masabi. Pero, O ayaw mo sabihin dahil malaki na? hindi naman po. Recently po, based sa we belong to top 20,000. Company in the Philippines. Yes Opo, po. kaya Naka-receive nag-withheld na ng kami. letter. Inano na kami ni Recently, we just received. Net worth itself, nasa billion na rin. Wala pa naman po siguro, sir. Mga nasa 500 million. Wala pa naman, sir. Mga 200 million. Lower pa naman siguro, sir. Wala pa Mga po. 100 million. Meron, ano naman po. Mga ganun Siguro na. kasama Opo. yung mga Lahat ng gamit. mga machines and Machines, everything. lahat siguro. Nandun naman po. So, daang-daang million na ang net worth ninyo. And you started from scratch, as in zero capital. From zero po. Because ginawa ninyong partner si Lord, ay nagtagumpay kayo sa buhay. Opo. Ngayon na matagumpay na kayo, nakakatamasa na kayo ng mga gusto ninyo, mga tinatangkilik ninyo sa buhay ninyo. Ikaw muna tatanungin ko. If may prayer ka ngayon, ano yun? Siguro hindi na para sa akin, para sa susunod, yung mga anak ko na. Kung ano man yung naumpisahan namin, maituloy nila. Kung hindi nila gusto yun, okay lang. Basta, ang prayer ko lang is, magkaroon ng magandang future yung mga anak ko. Ikaw, kung may prayer ka ngayon. Sa amin po, in every, po talaga ang prayer ko palagi is to sustain the company. Kasi, never namin inisip ng mostly lang personal eh. Sabi ko nga, kausap ko lang yung isa kong tao kahapon. If tatanungin mo ko kung ano yung parameter ng success, lagi ko sinasabi, basta kailangan lahat may trabaho, pumapasok lahat. Kasi sa totoo lang po, ang garments industry po sa Pilipinas, sobrang bagsak na po. Wala na halos tayong export. To be honest po, marami pong sewers ang walang trabaho ngayon. Sa lugar namin, sunod-sunod po, 5,000 employees, 4,000 employees. Ang dami po nagsasara talaga ngayon.
if ako ang magpe-pray po ako sa kanila din na hopefully bumalik yung industry. Kasi talaga pong marami po talagang nawawala ng trabaho ngayon po. Nakakalungkot man po, pero talaga pong nangyayari po talaga na mostly po ng mga bagong aplikante po namin, mga nawalan ng trabaho, magpapasko. Yes. Sobrang lungkot po na isipin nyo, may mga multinational company kaming kliyente na mga kilala nyo po, puro nagsa-sign off po lahat sila ngayon. Hindi ko lang po pwedeng sabihin yung mga name nila, pero magugulat kayo, mga industriya sila, pero nag-signing off sa amin dahil nga for economic reasons. Right. So kung ang prayer ko po talaga is syempre, kung kay Joy is personal sa family, sa akin po is yung talagang industry. Yun ang prayer mo. Yeah, masustain yung industry kasi Yes. po talagang ang daming walang work po ngayon. Yes. Ano naman ang gusto mong sabihin dun sa mga naging tulay kung paano kayo nakaangat-angat sa buhay? Sobrang salamat. Talagang blessing po talaga kayo ni Lord sa amin. Kasi simula nung nag-umpisa kami, lalo na wala kaming yaya that time eh. Nung si Glenn, nung time na nag-asikaso na siya ng first project namin, wala po kaming yaya. Ang nag-alaga po ng aming mga anak, pastor at kapitbahay po namin. Alternate po yun. Pastor, pwede ba iwan muna namin anak namin? Kapitbahay, ka-church namin. So talagang blessing na na-survive namin yung ilang taon na wala kaming kasambahay po. Kundi sa tulong ng mga kaibigan namin, pamilya namin, na patuloy na nagpe-pray sa amin, na nagtitiwala. Up to now, tapos yung mga kasamahan namin ngayon sa trabaho na yung puso din nila sa amin, alam po namin na talagang hindi lang basta trabaho, kundi yung pagmamahal din po nila sa hanap buhay at sa amin po bilang mag-asawa. Boss. We're very thankful po talaga. Kasi number one po na pagkatiwalaan nila kami. Sobrang yung tiwala sa amin from yung mga suppliers and yung mga employee. Yung difference po namin eh. Suppliers and employees became a family. So just like family, hindi siya perfect. May times hindi, may disagreement. Yes. That's a good thing. Kasi if you consider family, alam mo, it will pass by. Hindi siya magiging grudge. So sa amin, same lang din po. We're very grateful na nandyan sila through thick or thin. Yung company, nung time na bumagsak, may mga employee kami na nawala. Pero siguro naunawaan din namin na people tend to stay for a season lang. Hindi siya palaging nandyan. Correct. Merong mga tao na dyan lang talaga siya for a season. Darating yung time mawawala sila sa'yo. Correct. Kasi na-serve na nila yung purpose nila. Yes. Same lang din sa amin, sa suppliers, sa employee. Marami kaming dapat ipagpasalamat sa kanila. May mga nawala, may mga nadagdag. We're very thankful. Kasi alam namin na talagang dinala sa amin siya ni Lord. Thank you for the conversation and the experience. Thank you po. Actually, na-inspire ako sa inyong mag-asawa. Ang dami kong natutunan and feeling ko I'm so blessed right now dahil sa mga shinare ninyo. No? Now, I will give you opportunity, Dorothy, to promote your business. Baka may magka-interest dito na mag-umpisa ng kanilang garments business. So, thank you po mga boss sa opportunity na ma-share namin ang aming humble beginning. Ngayon po, gusto namin i-share sa inyo yung aming company, Steco and Ziara Garments. We are a manufacturer po, one of the complete manufacturing company pagdating po sa garments. So, lahat po naka-in-house, ang ating sublimation. Dalawa pong ating industrial sublimation machine. Ang capacity natin is nasa 7,000 to 8,000 po a day. So, for the DTF, meron po tayong 2 DTF machine. So, if you need po services po for DTF, just let us know. Embroidery, in-house din po. And then, especially the manufacturing side po. Lahat po naka-in-house. So, if you need po our services, please do not hesitate to give us a call sa aming pong Steco Philippines page po ng FB page po namin, Steco Philippines. So, give us a call lang po sa 0906-265-9446 and 0906-254-1925. Thank you po and God bless. Baka meron kayong gustong batiin at pasalamatan. Gusto naming batiin lahat ng mga employees namin dyan sa Steco. So, salamat kahit na bumagyo, umulan, holiday, nandyan kayo pag may rush tayo. So, thank you so much. And then sa aming pong church, ang Jesus Saves family and aming Pore and De Leon family, salamat po ng marami. Ang aming mga anak na dyan, salamat sa inyo. Ayan. Thank you so much for Thank this you so much, wonderful boss. experience. Salamat po, boss. Salamat po. Muli, maraming salamat mga boss and God bless sa inyo lahat.